Ulit pa uli. Di ba? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka para ulit-ulitin yung ganyang klaseng style na ayaw na ng mga Pilipino, galit na mga Pilipino, inulit nyo pa? Bakit? Alam mo, dapat nga, eto meron ako nakitang news, na dapat nga ito ang pinag-uusapan ngayon eh. Yung, Narito ang Balitang Pinoy TV. magandang araw mga banateros! Palakpakan naman dyan! Ito na nga, at ako, napakainit ng mga usapin ngayon, ha? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero umaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Alam mo, matindi talaga itong mga pangyayari na ito. No? Alam mo, dahil nga dyan, dito sa usapin ng impeachment na ito, ang issue kasi dito, mga kababayan, yung tiwala pa ba ng tao dito kay Marcos? Mantakin mo, ha? Mantakin mo. Kaya ako talaga, nung ako'y nagbabakasyon sa Japan, at pinanonood ko yung mga bali-balita, sabi ko, ano to? Pinirmahan? Nandun pa rin yung mga allocable, Diba? Binabanggit nga ni Libiste, ni Congressman Libiste, yung mga allocable. Sabi nga mismo ni Amy Marcos, hindi na nga daw pork, hindi na nga daw tinatawag na pork giniling na daw Kasi chinap-chap yung mga para talaga maitago yung mga allocable. Mantakin mo ganung katarantado rin itong lintik na gobyerno natin iskandalo na nga ang entire nation because of this corruption. Inulit pa uli. Di ba? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka para ulit-ulitin yung ganyang klaseng style na ayaw na ng mga Pilipino, galit na mga Pilipino, inulit nyo pa? Bakit? Alam mo, dapat nga, eto meron ako nakitang news, na dapat nga ito ang pinag-uusapan ngayon Yung, dapat tanggalin yung 12% VAT sa alam niyo sa Meralco. Actually nabanggit ito sa Meralco, hindi lang para sa Meralco, sa power consumption natin. Kasi nabanggit to din ito ni Marcolete. Kasi nagkakaroon ng panawagan na magkaroon ng parang ng hindi naman sa hindi pagbabayad ng tax or tax holiday na tinatawag yung mga Pilipino dahil nga sa napunta lang sa pagnanakaw. Alam nyo, may nagkikwento sa akin doon sa Japan pag-alaman ko Alam mo sila, umaaray na sila sa taas ng tax nila. Kasi kinikwento nga nila sa akin, alam mo, ganito yung sahod namin. Pero almost kalahati ang napupunta sa tax, sabi. Sabi ko, okay lang yan. Kung ganyan naman itsura ng bansa nyo, okay lang. Diba? Kasi walang biro Sobrang sobrang efficient ng transportation, sobrang efficient nung lakaran. Kaya, di ba may biro-biro nga pagka nagpunta ka ng Japan, talagang you should prepare because matinding lakaran na magaganap. Doon nga kumikita yung mga yung mga on-on, yung mga on-cloud. Dahil antindi ng lakaran talaga sa Japan. Pero kasi ang kinaganda naman, may malalakaran ka. Matik yan, walang lugar doon na wala ka malalakaran. Talagang there is a space para malakaran mo and there is a space para sa bisikleta. Talagang ginawa ng gobyernong maayos. Pati yung mga tawiran, di ba? Kung pumunta kayo sa isa kong channel, ipinakita ko yun, yung tawiran na talaga nga naman very efficient. Sabi ko nga kung nagrereklamo na yung mga Hapon dyan dahil sa tindi ng tax, how much more dito sa atin? Ang tindi ng tax sa atin, pero nakikita ba natin gumagana? Hindi. Nakikita ba natin nananakaw? Oo. Di ba sakit nung ganung pakiramdam? Puta, hirap na hirap tayo magbayad ng tax. Ako kasi nagbabayad ako mayat-maya, kinukulit ako nung aking nag-handle nung tax ko Uy, magbabayad ka na kasi quarterly yung bayaran ko. Sakit sa pakiramdam. Ang sakit sa pakiramdam. Hindi ko nagbibiro, umiinit ulo ko. Pag mini-message ako nung sinasabi niya, "Uy, magbayad ka na ng tax." Kasi sabi ko sa kanya, kulitin mo ako, paalala mo lagi sa akin yan. Kasi alam mo, ang pagbayad ng tax, para sa akin po hindi ko ito obligasyon sa bansa ko. Obligasyon ko to dahil yan ay utos ng ating Diyos na kailangan magbayad tayo ng tax. Kasi naging issue nga rin yan noong unang panahon. 'Di ba? Dahil sinakop ng
ibang bansa ang Israel, Egypt, tapos din ng Rome, kailangan din magbayad ng tax sa kanilang sumakop sa kanila. At sabi nga, nung dumating ng Panginoon, sinasabi, hindi na kami magbabayad kasi na-prophesy yan na there will be a Savior, a King of the Israelites. Di ba? Ano sabi nung King of the Israelites? Ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, ibigay ang para kay Caesar. Di ba? Ibigay. Magbayad pa rin ng tax. Kaya marami nagalit sa kanya mga mga, alam mo na, mga Pariseo. Kasi akala nila matatrap nila. Kasi very, very controversial issue yan. Yung tax, pagbabayad ng tax ng mga Israelites sa Hudyo. Tama. Hudyo pala si... Wait. Naguluhan ako doon. Basta, pagbabayad ng tax ng mga Israelites. Di ba? Bakit to kanyo? Kasi nga po, ang sakit sa nun. Nagtatrabaho ka, tapos ibabayad mo yung tax mo. Yung portion nung kita mo. Ngayon, ganun din. Ang sakit sa puso magbayad ng tax pag nakikita mong ninanakaw. Kaya nung nakita ko ito, at napanood ko rin ito kay Marcoleta, na may proposal, tanggalin na muna yung tax at bawasan doon sa mga kuryente natin, sa bayarin sa kuryente, para maramdaman kaagad. Hindi na kasi sinasabi pa nila, ay ayuda, bigyan ng ayuda yan, parang incentives. Hindi na. Imatik na, ididak na. Yan din po yung ni Escudero. Iminungkahi ni Senator Francis Cheese Escudero ang pagtanggal ng 12% VAT sa kuryente. Ayon sa senador, makakatulong ito sa mga pamilya at negosyo na mabawasan ang kanilang bayarin sa kuryente nang hindi naapektuhan o maaapektuhan ang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Escudero na agaran itong makakatulong sa bulsa ng mga Pilipino at pwede ring magpapababa sa gastos ng mga negosyo. Ito ay tugon ng senador sa babala ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa panukalang ibalik sa 10% ang expanded VAT dahil sa 1.6 trillion pesos na utang ng gobyerno. Gate ni Escudero, iba ang kanyang panukala dahil nakatuon lamang ito sa sektor ng kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill No. 496, magiging VAT exempt ang bentahan ng kuryente ng generation, transmission at distribution companies pati na ang electric cooperatives. Ayon kay Senator Escudero, bawat piso na matitipid sa kuryente ay may direktang benepisyo sa mamimili at negosyo. Ayon pa sa senador, kabilang sa pinakamahal sa Asia ang singil sa kuryente sa Pilipinas na nagtutulak pataas sa presyo ng bilihin at nagpapabigat sa inflation. Ayan. So alam mo, yan sana tama itong sinasabi ni Cheese Escudero na ito. Para sa akin tama siya, dito sakto ito. Ito ang kailangan natin. Sana nga una ko kasi narinig ito kay Marcoleta, pangalawa ito si Cheese Escudero. Dapat talaga, napapanahon na ho ito. Sa tingin nyo ba napapanahon na ito, natanggalin muna yung tax hanggang hindi naaayos itong korupsyon sa atin? Kasi sa totoo nga lang, ang sabi nga ng mismo ni, napakinggan ko yung paliwanag ni Marcoleta dito, yung parang yung kuryente na nasasayang ang nagbabayad tayong lahat, pinaghahati-hatian natin yung nasasayang na kuryente dahil sa problema sa linya o whatsoever, tayo nagbabayad. Na dapat sana hindi. Ito talagang pahirap sa atin. Alam nyo, walang biro ito, lalo na ngayong panahon na ito, na yung weather ay weather lang, di ba? Minsan mainit, minsan malamig. Hindi mo masisisi na kailangan talaga mag-aircon. Kasi, pag hindi ka nag-aircon, patay ka talaga. Mahirapan ka. Magkakasakit ka. Hindi na, dati, nung unang panahon, nung panahon namin, mga 1980s. Ewan ko nung panahon namin, ang naka-aircon lang mayayaman. Kaya nga inggit na inggit kami noon, doon sa subdivision na kami noon nakatira. Kasi sa gabi, biglang may magbubukas ng aircon. Isa lang sa kapitbahay namin na may aircon. Pagbukas niya, maingay pa yung aircon noon. Ganun talaga. Parang nagbukas ng alam mo, sasakyan, ganun. Dahil nga, pang mayaman lang. Pero ngayon kasi hindi na dahil nga sa tindi ng humidity, init, kailangan na talaga yan. So ano ibig ko lang sabihin? Malaking tulong ito sa mga Pilipino kung mawala itong 12% VAT na ito. Na anong ginagawa naman? Ninanakaw lang naman ng gobyerno ng mga congressman. Kaya tama dito si Cheese Escudero, sana suportahan natin ito. Sana mangyari talaga itong maisabataso ito. Ako naniniwala ako na ito yung dapat talagang ewan ko kasi hindi kasi alam mo, wala namang problema kung usapin is yung puro anti-corruption. Masawata ang korupsyon. Tama naman. Pero dapat meron ding paatake. Positibo. Iba yung binablanko mo yung negatibo, iba din yung umaatake ng positibo. Sabi nga, the best defense is an offense. Ibig sabihin nun, dapat umupensa tayo. Ano yung opensa? Opensa ito. Ang tax exemption ay isang opensa. Para tayo ay talaga nga naman lumuwag-luwag ang buhay din kahit papaano. Di ba? Sana, suportahan natin yung mga ganito. Kaya lang, kesa na ginigipit pa yung mama. Ganun katarantado di ba? Ginigipit pa yung mama. Ganyan sa Pilipinas
Kung sino pa, halimbawa na lang ako, eto. Isa pang halimbawa dito yung nagkasala. Kilala nyo kung sino yung nagkasala? Yung number 1. Hindi yung si Alcantara hindi rin yung isa. Sino? Yung boss nila. Si Bernardo, yung Yusek. Yan talaga ang pinaka may kasalanan. Kasi etong mga district engineer, katulad nila Alcantara, yung mga BGC boys na tinatawag nila. Yan yung mga utusan lang yan Utusan lang. Ang talagang para bagang kumakanang kamay doon sa DPWH, etong si Alcantara, si Bernardo. Siya ko talagang salarin dyan. Tapos ngayon, bayani pa. Yun pa ang pinagbabasihan ng testimony na laban kay Senator Revilla, dating Senator Revilla. Mas pinaniniwalaan pa yun na isang, alam natin na may kasalanan nitong, malaking may kasalanan nito. Sabi nga nila, big time itong si Yusek Bernardo Siya talaga ang pinakamumamando dyan Tapos siya pa ngayon ang bayani. Alam niyo kung bakit? Bakit nagsasalita ng ganyan yan si Bernardo? Kasi nililigtas niya yung sarili niya. Kailangan niya magturo ng mas mataas, maidamay, para pwede siya maging state witness. Kasi ganun ang rules Dapat hindi ikaw ang pinaka-guilty. Since sa DPWH, siya yung parang pinaka-kumakanang kamay sa sekretary, siya ang may mga salarin. Tapos biglang, siya na ngayon ang pinakikinggan? Siya na ngayon ang bayani? Mantakin mo yun. Ikaw na yung talaga may kasalanan. Ikaw na talaga yung binintangan. Itinuro ng mga kasamahan mo. Ito talaga yun Utos ni Yusek yun Kaya kami nagkasino, utos ni Yusek yun Utos ni ni Bernardo ito Siya na ang tinuro lahat ng mga nasa baba niya. Anong ginawa niya? Patay ako, tinuro ako. Magtututuro na rin ako ng iba. At isang ang tinuro niya dyan, si Revilla. Diba? Again hindi ko kinakampihan si Revilla. Sana kung ang tinuro niya si Romualdez, okay ako dyan. At saka kay Zaldico. Bakit? Sila yung may direct control ng budget. Ang mga senador, lalo na ngayon, wala ho silang direct control sa budget. Dahil hindi silang huling nagdidesisyon yan. Yung small committee na ang membro niyan, si Zaldico at saka si Romualdez. Sila yung pinaka nandoon, yung pinaka final say. Nasa matter of fact, opposition nga, pati nga si Joel, di ba? Villanueva. Mga opposition senator yan, paano? Ngayon nga, tinuturo naman si Senator Amy daw, tsaka sila Bato, pati si Bongo. Paano kukuha ng allocation yan? Puro yan mga opposition senators. Si Revilla, hindi rin naman kakampi, nilaglag nga yan Nilaglag nga yung buong angkan niya, tandaan ninyo, dahilan kung bakit binabanatan ngayon yan, ay dahil sa hindi pumirma yan ng impeachment, yung mga anak niyan. So sila talaga ay pinag-iinitan tapos makakakuha sila ng allocation. Napakalabo niyan. As ang paniniwalaan ay yung talagang totoong may kinalaman sa mga pagbibigayan ng porsyento. Tandaan nyo iyan ang tinuro ng mga nasa baba, si Bernardo. Ngayon siya na hero. Ano ba yan? Katarantaduan naman yan. Gago! Ay nako mga kababayan bantayan po natin yan dahil alam nyo may mga matitindi pa hong mangyayari tulad ng mga sampalan. Sampalan ni Senator Amy. Nako po, lupito niya. Panoorin nyo sa susunod kong video yung mga yan. Kasi nagtatalakan si Senator Amy tsaka si Lacson. Mantakin mo, sinabihan ni Senator Amy na paano daw magkakaroon ng allocation sila. Sila yung mga nasa oposisyon. Pero kung maghahamon ng sampalan si Lacson, sabi niya, nako, talo ko dyan. Alam mo, Senator Amy, hindi kita kursunada, pero yung part na yun, napakawiti mo doon. Gago! Napakawiti mo doon. Bakit kaya sampalan? Ay, lumabas ka na. Sabi ko na. Alam mo yung kantang, sabi ko na, Barbie. Ganon. Hindi kasi sabi ni Lacson, manahimik na daw si Senator Amy dahil wala daw siyang moral ascendancy dahil sa meron daw siyang allocation na hinihingi. Yun naman daw, sabi naman ni Senator Amy, yun daw ay parang hinihingi mo yun alam mo, medyo lumalabo na kasi usapin dyan Yung mga ganyang project, kasi kailangan yan, wala namang problema kunwari, magpo-propose ka. O ito, pondohan nyo itong mga project na ito. Wala namang problema dyan
Kasi yun naman ang trabaho nila, representante sila ng mga mamamayang Pilipino. Kung sabi nila, halimbawa si Senator Bongo, anong advocacy niya? Yung Malasakit Center. So sasabihin niya ngayon, oy, pondohan nyo naman tong Malasakit Center kasi kailangan dito, kailangan ng mamamayan. Di ba? Pero ano nangyari? Nawala ng pondo Malasakit Center. Bakit? Pinersonal nila eh. Dahil alam nila, pag sinabing Malasakit Center, mahalala si Bongo. So anong ginawa nila? Siniro budget nila yon, hindi nila binigyan ng budget. Walang problema doon. Diba? Walang problema. Sabi ko nga sa inyo, walang problema. Tama si Senator Amy. Walang problema. Kunwari, may mga wishlist kang ibibigay doon sa DBM. Sabihin mo, oy, pondohan nyo naman ito. Oy, tama yun eh. That's their job, Mr. Lacson. Ang problema kasi sa'yo, nauuna yung bibig mo. Kaya katuloy napapagkamalang daig mo pa ang chismosang Tapos ngayon, ikaw pa magsasabi ng shut up kay Senator Amy. Huwag na kayo magsampalan, talo siya sa'yo. Gago! Diba? Ay nako mga kababayan, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na eleksyon. Susunod na video natin dito lang sa Banat Bay. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman